Isipin niyo ang isang tao na kumikita ng 1 bilyong piso kada araw sa loob ng 3 taon. Hindi ito biro at hindi rin ito kwento lang dahil mismong ang mga autoridad na natin ang naglabas ng impormasyon na ito tungkol sa kilalang personalidad na si Atong Ang. Sa title pa lang ng video na ito ay siguradong nagulat na kayo pero mas lalo kayong magtataka kung paano ba talaga nangyayari ang ganito kalaking operasyon ng sugal sa ating bansa. Sa bawat gising natin sa umaga ay pumapasok ang ganito kalaking pera sa bulsa niya at kapag ganyan nakarami ang kayamanan mo, ay tila wala na talagang bagay na hindi mo kayang makuha o bilhin dito sa mundo. Pero ang malaking palaisipan sa ating lahat ay ito na nga ba, ang pinakamataas na level ng kapangyarihan sa Pilipinas o may mas malalim pa tayong dapat malaman tungkol sa likod ng kanyang mga negosyo? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa ating bansa ay alam naman nating lahat na ang sugal ay isang usapin na palaging may dalang kontrobersya, lalo na kung ang sangkot ay mga malalaking tao at bilyon-bilyong piso ang pinag-uusapan. Sinasabi ng mga investigador na dahil sa sobrang dami ng pera ni Atong Ang, ay nagagawa niyang kontrolin ang maraming bagay sa kanyang paligid. Isipin niyo na lang na kahit ang budget ng ating pambansang pulisya o PNP ay baka kayang pantayan o lagpasan ng kinikita niya sa loob lang ng maikling panahon. Mahirap maniwala pero ito ang realidad na kinakaharap ng ating sistema ngayon kung saan ang pera ay nagiging sandata para maging untouchable ang isang tao. Kapag mayroon kang 1 bilyon araw-araw, ay parang laro na lang sa iyo ang pagpapatakbo ng mga tao at pati na rin ang pag-iwas sa mga batas na dapat ay nagbabantay sa atin. Pero sa kabila ng lahat ng yaman na ito, ay may isang malaking problema na kinakaharap ang mga tulad niya at iyon ay ang kawalan ng tiwala sa mga taong nasa paligid nila. Ayon sa mga nakakaalam ng takbo ng kanyang operasyon, ay hindi basta-basta nagtitiwala si Atong Ang sa kanyang mga kasama dahil alam niya na ang mga impormasyon laban sa kanya ay nanggagaling din sa loob ng kanyang sariling grupo. Mahirap daw ang buhay ng isang bilyonaryo na palaging nakatingin sa kanyang likuran dahil baka ang mismong pinagkakatiwalaan mo ang maglaglag sa iyo sa huli. Kaya naman dahan-dahan lang siya sa pagbibigay ng tiwala dahil sa mundo ng ilegalista ay walang permanenteng kaibigan at tanging interes lang ang mahalaga. Bukod dito ay may mga impormasyon din na lumalabas tungkol sa mga koneksyon ng mga ganitong personalidad sa ibang bansa tulad ng Thailand at Cambodia. Bakit nga ba doon nila pinipiling pumunta kapag nagiging mainit na ang sitwasyon dito sa Pilipinas? Ang dahilan ay dahil nakikita nila na mas maluwag ang patakaran sa mga bansang iyon, kaya doon nila inililipat ang kanilang mga operasyon para magpatuloy ang daloy ng pera. Ang mas matindi pa ay ang paggamit nila ng tinatawag na Golden Passport sa mga bansa gaya ng Portugal kung saan kailangan mo lang magbayad o mag-invest ng malaking halaga para maging citizen ka doon at magkaroon ng proteksyon laban sa pagpapatapon pabalik sa Pilipinas. Nakakalula ang lawak ng kanilang plano para lang masiguro na hindi sila mahuhuli ng ating gobyerno kahit gaano pa kalaki ang kasong kakaharapin nila. Sa huli ay mapapaisip ka na lang kung hanggang saan ba talaga ang kayang gawin ng pera para baluktutin ang hustisya at kung kailan ba talaga matatapos ang ganitong klase ng sistema sa ating lipunan. Sa kabila ng usapin tungkol sa bilyon-bilyong kita na ito, may isa pang anggulo na dapat nating pagtuunan ng pansin at ito ay ang mismong sistema sa loob ng ating pamahalaan at kapulisan. Habang tinitingnan natin ang yaman ng mga tulad ni Atong Ang, hindi rin natin pwedeng iwasan ang mga balita tungkol sa mga opisyal na nakapaligid sa mga ganitong operasyon. Isipin niyo na lang ang sitwasyon ng ilang matataas na opisyal na imbes na magretiro ng maayos ay mas pinipili ang opsyon na kusang umalis sa pwesto para lang makuha ang kanilang mga benepisyo. Usap-usapan ngayon ang isang opisyal na kahit may mga kinakaharap na reklamo o harassment cases noong nasa serbisyo pa siya ay posible pa ring makatanggap ng napakalaking halaga. Pag-usapan natin ang mga numero dahil dito kayo mas lalong magugulat.
Isipin nyo na ang isang retiradong opisyal ay pwedeng makakuha ng lump sum o isang bagsakang bayad na aabot sa 7.5 milyong piso. Hindi pa natatapos diyan dahil meron pa siyang matatanggap na pensyon na halos 170,000 piso buwan-buwan habang buhay. Ganito kalaki ang halagang sangkot, kaya naman marami ang nagtatanong kung bakit tila napakadali para sa ilan na makalusot sa mga clearances kahit may mga issue silang dapat harapin sa ombudsman. Ang katwiran ng ilan ay kailangan lang daw kumuha ng sertipikasyon para patunayan na malinis na sila, pero ang tanong ng taumbayan ay kung sapat na ba ito para mabura ang mga nakaraang pagkakamali habang sila ay nasa kapangyarihan pa. Balikan naman natin ang kwento tungkol sa pagtatago ng mga taong sangkot sa malalaking ilegal na gawain. Marami ang nagtatanong kung posible bang gumagamit sila ng peking passport para makalabas ng bansa nang hindi napapansin. Pero ayon sa mga eksperto, ay mahirap na itong gawin ngayon dahil sa makabagong teknolohiya at mga security features ng mga pasaporte. Ang mas malaking problema ay ang pagpunta nila sa mga bansa sa Southeast Asia. Bakit dito? Dahil napakadaling magtago at makihalo sa mga tao sa mga kalapit na bansa natin gaya ng Malaysia o Vietnam. Magkakamukha tayong lahat, kaya kung ikaw ay nagtatago, ay madali kang magmukhang lokal at hindi ka agad mapapansin ng mga autoridad. Ito ang nagiging hamon sa ating gobyerno dahil kahit alam nila ang posibleng kinaroroonan ng mga ito ay tila palaging nauunahan ng ating mga operatiba. Isa pang mahalagang detalye na dapat ninyong malaman ay ang tungkol sa mga taong nasa loob mismo ng circle o mga bodyguard ng mga personalidad na ito. Magkakaalam, share ko lang story ko. Dumating ako sa point na isang income lang hindi na sapat para sa pamilya ko. Kaya naghanap ako ng extra income at oo, marami rin akong pinagsisihan na online courses at online materials. Pero may natutunan ako. Dahil doon, unti-unting guminhawa ang buhay ko. May savings na, may bahay, may sasakyan, at nakakapag-travel abroad. Kaya gusto ko lang i-share ang mga nakatulong sa akin. Inipon at compile ko lahat ng online course at online materials na alam kong makakatulong din sa iyo. Litan ang link sa description at comment section. Alam niyo ba na marami sa mga impormasyon o intel na nakukuha ng ating kapulisan ay nanggagaling mismo sa mga tauhan nila? Natatakot na rin kasi ang ilan sa kanila kaya tumatawag sila at nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kanilang amo. Kaya naman ang mga raid na isinasagawa mula Boracay hanggang Albay at Negros ay base sa mga tip na ito. Ang problema lang ay madalas na 1 oras o 2 oras matapos silang makaalis ay doon pa lang dumarating ang mga pulis. Pero sa huli ay nananatili ang kumpiyansa ng mga autoridad na mahahanap din nila ang mga ito kahit saan pa sila magtago dahil sa dulo ng araw ay walang sikretong hindi nabubunyag, lalo na kung ang mga kasama mo na mismo ang nagsasalita laban sa iyo. Bukod sa mga taguan sa ibang bansa, may isa pang mahalagang issue na dapat nating malaman tungkol sa mga taong nasa loob ng gobyerno. May mga opisyal kasi na humahawak ng 2 posisyon sa magkaibang ahensya ng sabay, gaya ng sa pulisya at sa MMDA. Ayon sa ating mga batas, mahigpit na ipinagbabawal ito. Hindi ka pwedeng tumanggap ng 2 sweldo mula sa gobyerno dahil kailangan mong ibalik ang isa rito. Ito ay bahagi ng kampanya para linisin ang sistema mula sa korupsyon at siguraduhin na walang nananamantala sa kaban ng bayan. Sa usapin naman ni Atong Ang, mukhang malapit na ring maramdaman ang bigat ng batas sa kanyang mga ari-arian. Kung dati ay tila hindi siya natatablan, ngayon ay usap-usapan na ang pag-freeze sa kanyang mga assets sa tulong ng AMLC. Sinasabing ang yaman niya ay maaaring umabot sa daan-daang bilyong piso, kaya naman ang hakbang na ito ay malaking dagok sa kanyang operasyon. Kasabay nito, nakikita rin natin ang hirap na pinagdadaanan ng mga opisyal kapag ang kanilang mga kaibigan na mismo ang nasasangkot sa gulo. Masakit man na makitang nakakulong ang isang malapit na kaibigan o kasama sa fraternity, kailangan pa ring mas mangingibabaw ang tungkulin sa bayan. Ang katapatan sa trabaho at sa bansa ay dapat laging mauna bago ang anumang pagkakaibigan. Pagdating naman sa mga ahensya tulad ng PNP at Bureau of Fire Protection,
May mga bagong hakbang sila na ginagawa para mawala ang mga ilegal na bayaran. Isang halimbawa nito ay ang paggamit ng mga body cam para mabantayan ang bawat galaw ng mga opisyal. Pero hindi lang ito basta camera dahil may mga follow-up operations din na gagawin para masigurado na hindi bumabalik ang mga maling gawain kapag patay na ang kagamitan. Isa sa ilalim din sa survey ang mga mamamayan para malaman kung satisfied ba sila sa serbisyo ng gobyerno at kung wala bang hininging kapalit na pera sa kanila. Ang layunin ay isa-isang linisin ang bawat sangay, pati na ang mga lokal na pamahalaan para wala nang maloko na mga Pilipino. Sa huli, mapapaisip tayo kung sapat na nga ba ang mga hakbang na ito para tuluyang mapatigil ang mga higante sa likod ng sugal at korupsyon. 1 bilyon kada araw ay hindi biro at siguradong hindi basta-basta susuko ang mga taong nakikinabang dito. Sa tingin niyo, posible pa kayang tuluyang malinis ang ating bansa mula sa ganitong klase ng impluensya o talagang pera-pera na lang ang lahat sa huli? Ano ang opinyon niyo tungkol sa mga opisyal na doble ang sweldo habang ang marami ay hirap maghanap ng trabaho? Mag-comment lang kayo sa ibaba dahil mahalaga ang inyong boses sa usaping ito. Huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.